My name is Maticos M and today I'm gonna show you 7 different cars na pwede sa mga beginner car enthusiasts dito sa Pilipinas. In today's age, marami na rin Pilipino na mahilig sa mga auto. Maybe from bata pa sila, nanlalaro na sila ng Gran Turismo or nanonood ng Initial D na anime. Sa automotive industry dito sa Pilipinas ngayon, marami na rin naglalabasan na car enthusiast cars. For example, yung GT86 or yung Subaru BRZ or yung Mustang GT. Even the new Honda Civic Type R. Ang problema lang is hindi naman lahat tayo kaya ma-afford itong mga auto na to just yet. Lalo na yung mga starting with their first cars pa lang sa car scene. Pero, gusto mo pa rin maghanap ng auto pang dagdag pogi points, di ba? Kasi car guy ka eh. Pero yung mura at walang masyadong sakit sa ulo. At ang importante, abot kaya sa budget. Kung beginner car enthusiast ka, meron akong list of cars na I'm sure hindi masyadong mahal at higit sa lahat, fun. Yung mga pwede mong mabili sa halagang 150K and below. Hindi man sila head turner but as a car enthusiast, dapat you shouldn't care about what other people's opinions are. Ang importante, meron kang auto na pwedeng ipagmalaki na sa'yo at hindi iram sa bangko. Disclaimer lang po pag bibili ka ng second hand na auto, mahirap talagang maghanap ng walang sakit sa ulo. Lalo na dito sa Pilipinas. Halos lahat merong aayusin dahil mga second hand nga eh, due to wear and tear. Normal na yon. Nasa iyo na lang yung kung magaling ka tumingin ng kotse pag bibili ka na. Or better, magsama ka na ng mekaniko para for your peace of mind. With that being said, let's get to the list. Toyota Corolla AE101, also known as big body. Chances are, may tito kang meron nito. O AirPods mo din. Nagka-big body na dati. Mismong AirPods ko nga ginawang taxi yung big body niya dati. Walang isang araw na hindi mo makita tong Corolla na to sa kalsada. Bakit? Kasi madali yung maintenance. Madali maghanap ng mga pyesa at higit sa lahat, mura siya kumpara sa ibang auto dyan. At Toyota yan. Toyota equals reliability. Maraming beginner car enthusiasts dyan na pinipili itong maging first car nila. Kasi mura nga eh. At maraming aftermarket support para pampapugiin ng auto. Maganda siyang i-setup. Matututo ka talaga kung malikot ng auto mo sa big body. Project or daily pwede to. Marami nga dito na din natututo mag-drive ng manual. Kasi pag may nasira, punta ka lang sa auto supply. Makakabili ka agad ng mga pyesa para dito. Kung maghahanap ka ng big body, doon ko na sa top of the line variant na GLI 1.6 fuel injected inline 4. Na yung makina na 4E Pwede na din yung carb type na 2E, matipid sa gas din yon. Pero kung all power ang pinag-uusapan, doon ko na sa 1.6. Price range nito ay 85K hanggang mga 120K depende sa kondisyon. Corolla E92 small body. Kung gusto mo mas old school na forma, ito ang Corolla small body. Alam mo ang Corolla, hindi alam ang ibig sabihin ng high mileage. Basta maintain to, kahit nasa 150K to 200K pataas na ang mileage niya, kaya pa rin. Aabot ng milyon-milyon ang mileage nito kasi matibay. Again, Corolla din, so chances are tito mo, tropa mo, AirPods mo, pati na din lolo, auntie mo. Nagka-small body na. Since Corolla nga, hindi maubusan ng pyesa dito sa Pinas. Magandang setup dito ay yung stance build. Mag-ingat ka na lang sa mga hams kasi baka sumayad ka. Pero old school. Pogi at malaki ang potensyal ng auto na to. Depende sa kondisyon, makakahanap ka ng small body sa halagang 45K, 130K. Mitsubishi Lancer CB or Itog or hotdog sa Pilipinas. Ito naman ay para sa mga Mitsubishi Evo fans na gusto magka-Evo pero hindi pa kaya ng budget. Hindi ko sinasabing hindi ka magkaka-Evo in the future. Work hard for it, kaya mo din mabili yon. Pero since beginner ka pa lang at first car ang hinahanap mo, maganda tong introduction pagdating sa mga Mitsubishi. Again, maraming pyesa na available, matipid sa gas, at higit sa lahat, pogi. Kahit mismo si Idol Mr. Ramon Bautista nagka-Lancer Itog bago na-convert to Mitsubishi Evo 3. Kaya ako sinabi magandang introduction kung gusto mo magka-Evo kasi pag bumili ka ng Evo at beginner ka pa lang na driver, baka hindi mo kayanin yung power ng Evo at ibangga mo lang. Also, Evos depende sa kondisyon will cost you around 700K pataas. Etong Lancer Itlog, doon ka na muna sa GLXI na naka 4G92. 1.6 na yon. Ang price range niya ay nasa 65K to 105K lang. Di ba ang laki ng difference? Pag-practice mo muna bago ka magka-Evo. Pogi at pwede i-set up, malaki aftermarket support, pwede pang araw-araw na service din. Mitsubishi Lancer PizzaPie. Ito yung sumunod na model pagkatapos ng Itlog. Kakatuwa nga dito lang sa Pilipinas naka-experience ng mga nickname ng mga auto ay pagkain Creative talaga mga Pinoy. Food is life. Anyway, kung gusto mo ng mas later model at diehard Evo fan ka talaga, dito ka na sa PizzaPie magsimula. Maraming piyesang available,
pwede i-set up. Actually, kahit hindi mo i-set up at all stock ka lang, pogi na din eh. Mas mahal nga lang kumpara sa Itlog dahil ang Lancer na to, depende ulit sa kondisyon, makakahanap ka sa halagang 94K to 150K. Honda Civic ESI or EG sedan. VTEC bro, VTEC. Fuckboy ka, diba? Ito na ang auto na para sa'yo. Joke lang. Pero, ito ang isa sa pinaka-popular na kotse pagdating sa mga setup at racing sa buong mundo. Hindi ko sinasabing makipag-racing ka sa kalsada, bad yun ah. Pero pwede siyang pang daily. Since Honda is known for reliability din, masira na ang lahat sa Honda. Pero ang makina nito, buhay na buhay pa rin. Bulletproof nga, ika nga, pag inilagaan mo na maayos. Pogi na from factory, mas pogi pa pag sinetapan mo. Yung lumipat nga ako dito sa Pilipinas noong 2018, ESI ang una ko naging auto dito. Super fun and handles corners like a champ dahil sa double wishbone suspension niya. Ang local version nito ay yung carb type na PH16. Pero marami din nagpapalit makina to D15B para VTEC just kicked in yo. Meron pa nga nagpapalit makina into B series to even K series. Sa Honda kasi bolt-on talaga. Pwede mong palitan non-VTEC head into a VTEC head. Madali maintenance at maraming available parts sa mga auto supplies dyan. Kaya nga popular siya eh. Pogi na, reliable at madali pang mag-maintain nito. Sa halagang 80K to 130K, depende sa kondisyon, pwede ka na makakuha ng ESI. Any more than that, nasa Honda Civic 6th Gen territory ka na. Parehas lang to ng ESI. Pero kung EK ang trip mo instead na EG, kaya naman ang budget, dito ko na sa VTI. Yung SIR kasi, may kamahalan na yon. Halagang 200K pataas na yon. Pero itong VTI, sulit na din. Merong variant na naka 1.5 non-VTEC na makina, yung D15Z4. Pero kung gusto mo ng VTEC, hanapin mo yung naka 1.6 single overhead cam na D16 Wi-Fi. Kung gusto mo talaga na matuling na Honda, katayin mo na yung K-series na makina galing sa CRV ng AirPods mo at isalpak mo sa Civic mo. Joke lang. Start ka muna dito. Malaki ang potential at madaling i-maintain. Marami din pyesa sa Facebook at surplus. Makakahanap ka ng 6th Gen na Civic sa halagang 110K to 150K. Nissan Sentra B13. Nissan to pre. Ibig sabihin malamig ang aircon. Classic ito at walang araw na hindi ka makakita nito sa daan. Malaki din potential nito. At higit sa lahat, magandang platform din for beginner car enthusiasts. 90s na 90s ang dating. Naka-carb type siya na makina na GA13DS at GA14DS. Pero kung mag-all power ka na din, hanapin mo yung makina na GA14DE na fuel injected. Yung iba naman, pag may extra budget, ini-engine swap na rin to into 1.6. Magandang platform din ito for stance builds. Madali ang hanapan ng pyesa hanggang sa aftermarket parts. Meron dyan mga Nissan Sentra sa halagang 45K hanggang 120K. Depende na lang sa kondisyon din ng auto. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo kailangan maging mayaman para maging car enthusiast ka sa Pinas. Maraming options dyan. I'm sure marami pa dyan na hindi ko pa nami-mention. Sa ibang video na lang yun. Ikaw, comment mo naman ang first car mo sa comment section below para maka-inspire ka din ng ibang viewers natin na naghahanap ng idea for their first car. Let's help each other out in the car community. Kung may kaibigan ka naman or may kilala kang car enthusiast na naghahanap ng idea kung ano ba ang pwede nilang bilhin for their first car, tulungan mo sila at i-share mo tong video na to sa kanila. Also, mag-upload ako ng video about cars and car culture sa Pinas once a week. So, mag-subscribe ka na lang at i-click mo yung notification bell para wala kang ma-miss. With that being said, see you sa next video. Peace.